Magandang umaga, hapon o gabi. Kung ikaw ay narito ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Ang mensaheng ito ay handog namin para sa iyo, upang ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Simulan natin ito sa pamamagitan ng isang simpleng tanong. Paano mo mararamdaman ang presensya ng Diyos sa gitna ng iyong mga hamon? Sa unang hakbang ng ating debosyon ngayon, balikan natin ang kwento ni Eliseo. Sa 2 Hari 6, kapag siya ay napapaligiran ng mga kalabang Syria, sinabi niya sa kanyang lingkod na si Gehazi, "Huwag matakot sapagkat mas marami ang nasa ating piling kaysa kanila." At tunay nga, ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga kabalyero at mga apoy na mga karo na nakapalibot sa kanila. Narito ang punto. Ang Diyos ay laging nariyan kahit hindi mo siya agad na makikita. Minsan madalas tayong mag-isip na tayo lamang ang naghihirap, na wala sa paligid natin ang nakakaunawa. Ngunit gusto kong ipaalala sa iyo, ikaw ay hindi nag-iisa. Kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay, ang Diyos ay nariyan para sa iyo. Hindi niya tayo iniwan. Sinasabi niya sa atin, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ngayon, tingnan mo ang iyong sarili. Ano ang iyong pakiramdam? Nag-iisip ka bang wala kang suporta? Gusto kong sabihin sa iyo, huwag mag-alinlangan. Kahit sa gitna ng iyong mga problema, naroon ang Diyos na may kamay na bukas upang gabayan ka. Ipinapahiwatig niya sa atin, ako ang magiging kasama mo. Sa mundong puno ng kaguluhan, madalas tayong napupuno ng takot o pag-aalala. Ngunit sa awit 23:4, sinabi ni David, "Bagaman ako'y dumaraan sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa iyo." Narito ang pangako ng Diyos. May plano siya para sa iyo, isang plano ng kapayapaan at hindi kasamaan. Gusto kong magbigay ng challenge sa iyo ngayon. Huminto ka sandali at magdasal. Sabihin mo sa Diyos kung ano ang iyong mga problema o mga katanungan. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay handang makinig at handang mag-alis ng mga pasanin mo. Ipaabot mo sa Kanya ang iyong mga pangamba. Ang isa sa mga pangunahing hamon sa ating pananampalataya ay ang pag-iisip na dapat nating harapin ang lahat ng mga bagay ng mag-isa. Pero tandaan, ang Diyos ay mas malaki kaysa sa ating mga isipan. Minsan ang pinakamagandang bagay na magagawa natin ay manalig lamang, kahit hindi natin nauunawaan ang kadahilanan ng mga pangyayari. Balikan natin ang kwento ni Jonas. Nang siya ay tumakas sa misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos, naging malabo ang kanyang kinabukasan. Nanguna siya sa kalituhan at naging bilanggo sa tiyan ng isda. Ngunit kahit sa pinakamadilim na punto ng kanyang buhay, hindi nawalan ng pag-asa si Jonas. Nanalangin siya at hinayaan niyang ilabas siya ng Diyos. Ano ang resulta? Binigyan siya ng Diyos ng ikalawang pagkakataon. Ganon din ang gagawin ng Diyos para sa iyo. May pag-asa pa. Ngayon, gusto kong magtanong sa iyo. Paano mo mararamdaman ang presensya ng Diyos sa iyong buhay? Siguraduhin huwag mong hayaang ang mga negatibong emosyon na iyong nadarama ay mananatili sa iyo. Humingi ng lakas mula sa Diyos. Manalangin ka ngayon kahit sa simpleng mga salita at sabihin mo sa Kanya, "Panginoon, hindi ko pa nauunawaan ang plano mo, pero naniniwala ako na may plano ka para sa akin." Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit madalas tayong nawawalan ng tiwala ay dahil sa sobrang pag-iisip. Napupuno tayo ng negatibong posibilidad at nakalimutan nating ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. Tandaan, ang Diyos ay mas malakas kaysa anumang problema mo. Hindi niya tayo iiwan sa mga pagsubok na hindi natin kayang harapin. Gusto kong magbigay ng isa pang challenge sa iyo ngayon. Magbukas ka ng Biblia. Basahin mo ang mga talatang sumusubok sa iyong pananampalataya. Simulan mo sa Jeremias 32:5, Salmo 48:1 o Mateo 11:28. Ang Biblia ay puno ng mga pangako ng Diyos na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas. Sa mundong puno ng kawalan ng pag-asa, ang Diyos ay ang ating tagapagbigay katiyakan. Hindi niya kami pinapalayo sa problema, ngunit binibigyan niya kami ng kapangyarihan para harapin ang mga ito. Huwag matakot, sapagkat ang Diyos ay nananatiling tapat.
Ang bawat problema ay pwedeng maging daan para sa atin na lumapit pa sa Diyos. Sa halip na matakot, gamitin natin ang mga ito bilang oportunidad na lumago sa pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ngayong araw na ito, gusto kong magbigay ng isang simpleng aksyon para sa iyo. Magpasalamat ka sa Diyos. Kahit na maraming problema ang iyong hinaharap, subukan mong humanap ng isang bagay na mapasasalamatan mo sa Kanya. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang paraan upang maiba ang ating pananaw at matutunan nating makita ang plano ng Diyos sa gitna ng mga hamon. Sa kabila ng mga hamon, tandaan natin na ang Diyos ay laging may plano para sa ating ikabubuti. Hindi niya tayo pinapahamak. Siya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga ito. Huwag matakot, sapagkat ang Diyos ay may hawak sa lahat. Sa huling hakbang ng ating debosyon ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo. Ikaw ay minamahal ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwanan. Kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay, naroon siya para sa iyo. Kaya't kung ikaw ay nahihirapan, ngayon huwag kang matakot. Magdasal ka, lumapit sa Diyos at ipagkatiwala ang lahat ng iyong mga problema sa Kanya. Bago natin tapusin ito, gusto kong tanungin ka, nakikita mo na ba ang plano ng Diyos sa iyong buhay? Kung oo, magbahagi ka ng iyong karanasan sa iba. Kung hindi pa, tandaan, ang Diyos ay may plano kahit hindi mo pa ito nauunawaan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung gusto mong magpatuloy sa pagkilala sa plano ng Diyos sa gitna ng mga hamon, huwag kalimutang isubscribe sa channel na ito. Dito ipinapakita namin sa iyo na may plano ang Diyos at gusto naming maging kasama mo sa iyong spiritual na paglalakbay. Huli akong ipaalala sa iyo, huwag matakot. Ang Diyos ay may plano para sa iyo. Sa huli, tandaan mo, ang Diyos ay laging kasama mo. Salamat sa pagtingin at sana ay maging mapagpalang araw mo. Amen.